Um, Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Charlie G. Larioque mula sa Comtech Computer and Business College. Ako po ay nasa second year at ang aking course po ay Web Graphics. No? Nandito po ngayon tayo sa aking kapwa estudyante ng Aura na si... My name is John Adrian G. Malla from Aura College. Kapitbahay lang ng Comtech. Siyempre kapag nakita niyo kasi nga, Maraming salamat nga pala sa pag-imbita niyo sa amin. Meron na sa atin na una no, na nagtalakay din dito mismo about the environmental protection. And akin naman, ang aking didiscuss naman is protection of workers' rights. So, Sir John, no? John Adrian. Ian na lang. Ian. Nickname. Kapag sinasabing protection of workers' rights, ano ba kagad ang pumapasok sa isipan? Siyempre, kailangan dyan, meron tayong, sa Pilipinas may department tayo. Department. Ang DOLE. Department of Labor Employments. Kumbaga silang mag-take charge at magbibigay ng laws para sa mga employers natin. Diba? Sa ibang bansa, yan. Yung mga, sa positive muna tayo, no? Sa mga advantages. Ang DOLE, syempre, mga laws. Kailangan, unang papasok dyan, 18 years old and above, dapat doon na siya mag-work. Kapag under, ang tawag doon, child labor. Kasi karamihan ngayon dito, usin. Karamihan. Halimbawa, lalo na sa Maynila. Siyempre, ang Manila, dumadami dyan yung child labor. Makikita mo dyan, kapag bibiyahe ka, traffic, kita mo yung mga nagbebentang basahan sa pagitan, ganyan, dyan. Gaya nga ng sinabi mo, yung mga 18 years old na mga kabataan dito. Bigay ka nga ng mga, dito sa Olongapo, no? Mismo maraming trabaho rin dito yung kagaya ng 18 years old. Kasi sa Anjin, no? Karamihan kasi na nagtatrabaho sa Anjin, yung karamihan doon, hindi nakapagtapos talaga ng pag-aaral eh. Kaya kahit na, karamihan nga doon yung iba. Wala silang proper training. Dahil karamihan sa Anjin, di ba, Kasi dito sa Protection of Workers' Rights, number 1 dito na ini-include namin is yung safety environment ng empleyado. Ano protection niya? Halimbawa, kasi, kapwa estudyante, no? Second year AMT, Aircraft Maintenance Technology sa Aura College, pinag-aaralan siyempre dyan. Nag-aaral ka, second year, pinag-aaralan namin dyan yung laws sa employments, tulad yan, aviation safeties, ganyan. Siyempre, ang laws, siyempre, ang kasama dyan, yung bago ka pumasok sa isang building, kumbaga isang kumpanya, kailangan may proper training ka para mapasok mo. Number 1 na. Dahil dyan, ang number 1 natin dyan, safety. Diba? Diba? Pang heavy. Like I said kanina yung sa Anjin. Siyempre, bago ka pumasok dyan, may proper training ka dapat. Para safety. Kasi makita mo dyan, bagsak ng mga bakal. Weldings. Yan. Halimbawa, sa street ng Gordon, karamihan ng mga tao dyan, may mga nag-asawa, na sa Anjin. Mga karamihan nagtatrabaho sa Anjin. Meron akong kasama nun na aircraft maintenance technology, bago siya pumasok ng aircraft maintenance, mag-aral sa Aura, pumasok muna siya ng Anjin. Siyempre, may na-experience na siya doon. Yan. May na-experience na siya, yung mga nabagsakan ng bakal, siyempre kulang sa proper training. Halimbawa, dyan kasi number 1 dyan, yung pangontra mo, yung mga equipments mo dapat, yung hard hat, yung all na suit, safety shoes. Kasi sa panahon ngayon dun sa Anjin, kagaya ng sinasabi mo, hindi nila kumbaga iniisip dun yung hindi nila alam kung may workplace rights ba sila or wala kasi yung iniisip nila kumita na lang. Yung mga benefits. O benefits na lang kagad. Kagaya nga, di ba, yung mga walang pinag-aralan, kaya kumbaga, kita lang kagad yung nasa isip nila, hindi nila iniisip kung delikado yung pinasukan lang ba. Ayan, proper training nga, di ba? At syempre dyan yung benefits mo. Yung, halimbawa, di ba, syempre nga, kaya ka nagtrabaho para kumita ka, pakain ka sa pamilya mo. Syempre, kailangan, kapag nag-retired ka, retirement mo na, may benefits ka pang makukuha. Yung sa SSS, GSIS, pero ang Anjin, private property yan, yan. Kaya, ang dyan, kumbaga, SSS, kumbaga, private company ng mga benefits ng mga, yung may mga, halimbawa, yung naghulog ka dun sa SSS, kumbaga may mga benefits ka pang makukuha. At isama natin dyan yung PhilHealth. Yan. Kapag na nagkakaroon na siya. Okay, kagaya natalakay na natin yung sa safety work environment. Comment ka about sa discriminating.
Discriminating. Discriminating. Kunyari kasi karamihan dito sa Angie, kagaya nyo, may network na yan, hindi nila inaalad yung mga bading dyan eh. Tapos yung mga disabled persons. Uso ngayon talaga sa atin yan. Ayan. Mag-comment ka about that. Kasi syempre, ang unang kinukuha ng mga employer, yung, kumbaga sa produkto, high quality. High quality. Oh. Kumbaga, skilled talaga siya. Pero karamihan talaga ng pinapasok sa atin, tulad yan sa Anjin, ano talaga, improper training. Kumbaga, hindi sila skilled talaga doon, hindi nila master yung work na yun, yung gagawin nila. Ang discriminating, karamihan, madalas na, natin yan, sa OFWs. Medyo OFWs kasi discriminating, di ba, malayo sila. Tulad ng mga, halimbawa yung mga maid, mga nagkakatulong sa, yung discriminating mga OFWs, syempre, Kaya lang, parang ang dami mong alam sa OFWs. Ano bang trabaho ng magulang? syempre si Papa. Papa ko si Rolando Manla. Siya sa Macau siya, part ng China, sa mga hotels. Subali OFW din pala yung OFW din mo. Ang una talaga nag-OFW sa amin yung lola ko. Lola. Wala naman silang discrimination na experience. Pero alam nila yung mga, kumbaga yung mga workplace rights nila, yung mga Kumbaga, bago talaga sila pinasok doon, proper trained sila. proper training. Kasi, ang karamihan na hindi talaga nagpa-proper train dyan, yung mga illegal recruiters. Illegal recruiters. Sila yung, kumbaga, papasok lang nila. Papasok lang Oo, nila. napasok na nila. Kasi pero uso nga rin yun yung ganyan. Gaya nga na sinabi ko yung hindi na nila iniisip or ina-allowed yung safety environment nila kasi gusto nilang kumita lang. Kaya Kita lang talaga. kaya may illegal recruitment. Marami silang nare-recruit ng mga kawawang empleyado dahil nga yun. Kaya nga, tulad nga nun sa mga OFWs. Pero, syempre, kasi, halimbawa, papasukan mo doon, ay, ang ganda. Malaking kita. Pero pagdating mo doon, wala na, binubugbog ka na. Binubugbog ka na. Tapos, karamihan pa sa OFWs, kapag bibintangan pa, halimbawa, makukulong. Yung sa OFWs, yung, ay, ang ganda ng trabaho, di ba? Papasok na lang. Pagdating mo doon, yung, kumbaga, yung inaalok sa'yo ng mga illegal recruiters, papasok ka doon, ay, ang ganda. Mukhang interesting to talaga, malaking sahod. Pero pagdating mo doon sa bansa nila, wala na. Parang binubugbog ka, tapos minsan, karamihan mapagbibintangan pa nga. Anong mangyayari sa kanila? Ikukulong. Kaya ikukulong. Yung mga nagyayaya sa ibang bansa, uso yan. Pero yung pagkakalam ko ngayon ang mga DFA, Department of Foreign Affairs, gumawa sila ng batas na magbibigay ng protection sa mga OFWs natin. Siyempre, ang laki ng pinapasok ng OFWs sa atin, yung mga dolyares. Kumbaga, sila yung isa sa nagbabayad ng utang ng bansa natin. So, last part na lang to, sir. Bali, mag-comment ka na lang about So, comment ka na lang about sa yung salary increase ng mga kasi kawawa naman dito iba na halos magpakamatay na sa trabaho nila. Hindi nila nalalaman na yung isang mahalagang parte ng kanilang protection rights is yung pag-increase ng salaries nila na as far as now, hindi naman nasusunod. Ayun, syempre nga, tulad niyan sa Hanjin. At syempre, ang tatandaan ko nung high school tayo, di ba magkaklase tayo na. Yung high school, ang sabi ni Sir Manny, dolyar. Kaya po pasok ang mga foreign investors kasi nga mura dito ng taxes. At syempre, mura rin ang pagpapasahod. Dahil mas mataas yung currency ng pera nila sa atin, di ba? Yung tulad ng Korea. Yun. Syempre, ang point ko dito, yung pagpasok nun, di ba? Parang barya lang yung pinapasahod nila sa atin ng mga Korean, yung mga Hanjin workers, parang barya lang sa kanila yung pinapasok. Ayun ang unang pagkakamali ng Hanjin. Kumbaga, inuna talaga ng nakarang administrasyon, kumbaga, parang illegal process yung pagkakagawa bago napasok yung Hanjin. Okay, so dito nagtatapos yung talakay natin about sa protection rights. One thing lang, no? Kasi sinasabi nila na maraming OFWs dito sa Pilipinas yung naabuso sa ibang bansa. Kasi nga, kagaya nga sasabi ko na yun sa salary increase na yan. Dito sa Pilipinas kasi mahina yung ganyan natin eh. Kumbaga, marami ditong mga employers na niloloko yung mga employee nila. Kaya iba, nirarapat na lang na may pagsapalaran sa ibang bansa. Na which naman na, kumbaga, niloloko sila dun sinasaktan. So, yun lang yan. No? Maraming salamat sa... Thank you.